Sa tala po ng Philippine Overseas Employment Administration, taon-taon mula 2006 hanggang 2010, tumataas ng humigit kumulang 80,000 ang nag-a-apply bilang domestic helper sa iba't ibang panig ng mundo. Pero habang patuloy ang pagtaas ng bilang na ito, palabo nga ba ng palabo ang proteksyong kanilang nakukuha sa pagtatrabaho nila sa ibang bansa? Ano naman kaya ang ginagawa ng ating pamahalaan para masolusyonan ang problemang ito? Sariwa pa raw kay Nanay Wilma, 40 anyo, sa mga alaala ng kanyang paninilbihan bilang domestic helper. 10 taon din kasi siya nagpabalik-balik sa mga bansang Bahrain, Kuwait at Qatar simula noong 1999. Pero sa kabila ng masasayang alaala, nagkukubli naman ang mga mapait na naranasan ni Nanay Wilma. Kagaya na lamang daw ng kanyang sinapit sa Qatar kung kailan siya huling nanilbihan noong 2006. Binilang ko sila sa loob ng isang bahay, 16. Tuwing magluluto ako, ang katulong lang dalawa. Ako isa, tagaluto. Kung hindi pa ako magluto, tutulong pa ako sa trabaho sa bahay pag di ako magluto. So inano ko yun kasi trabaho ang pinunta ko eh. Baga inano ko na lang kasi tiis talaga dahil nga trabaho talaga eh. Ang pinunta mo, hindi para magpasarap. Dumating that time na yun, 1 year na ako sa kanila, nagkasakit ako. Nagkaroon ako ng isang tonsillitis na ang lagnat ko sobrang taas talaga, as in gumagapang ako sa kusina. Ang tonsil ko may nana na. Pero matapos makiusap sa kanyang amo, hindi raw siya dinala nito sa ospital kaya naman nagdesisyon na siyang tuluyang umuwi na lang ng Pilipinas. Hindi pa ako papayagan nung amo ko lalaki, pinilit ko lang kasi nga daw di pa ako tapos sa kontrata kasi 1 year and 1 month lang ako, mag-1 year and 2 months ako. Hindi ako pinayagan pero sabi ko nakiusap ako, sir, tagkakalahati na lang tayo ng ticket. Please, pakisagot mo yung kalahating ticket ko. Binigay sa akin yung ticket, wala po binigay sa akin ng pera. Ang mas malaki pang problema ni Nanay Wilma, sarado na ang local agency na nag-recruit sa kanya bilang domestic helper. At nang ilapit naman daw niya ang reklamo sa recruiter sa tanggapan ng POEA, wala rin daw itong naitulong. Ganun lang naman ang POEA, bibigay sa iyo yung record mo, tapos siyempre mag-ano ka ng abogado mo. Mabuti, andiyan may paralegal, yung kanlungan. Kaso, may abogado ka nga, pero yung ihahablam mo, yung iano mo, wala na. Paniwala ng isang NGO na tumutulong sa mga kaso ng migrant workers, nag-uumpisa sa bansa natin mismo ang problema kung bakit hindi umano nabibigyan ng mga OFW ng sapat na proteksyon. Hindi kayang protektahan. Yung mga batas, though may batas dyan, kumbaga, hindi ganon ka-effective pa rin. Kumbaga, ang dami nakaka-evade, ang dami nagsa-sidestep sa batas. Buwelta naman ng POEA, mahigpit ang kanilang regulasyon sa mga local recruitment agencies. Sa katunayan, may ilan pangaraw sa mga ito na kanilang iniimbestigahan. Tina-surveillance namin yung mga kansilado na suspendido. So precisely sa tanong na yan, ay nag-iimbestiga kami. Tinitignan namin, minamanmanan namin sila ngayon. Matagal na ring patakaran sa POEA na ang ahensya, hindi lang yan, hindi tumitigil ang trabaho niyan sa recruitment at deployment. Kahit na nandoon na yung tao, responsibilidad pa rin nilang proteksyonan yung dineploy nilang OFW. Kung titignan din daw ang mga datos, makikitang sa halos 2 milyong OFW sa buong mundo, halos 60 to 70% o halos 700,000 ay sa Middle East nagpupunta, kung saan madalas daw maiulat ang ilang malalampang abuso, lalo na sa mga Pinay domestic helpers. Tingnan mo kung saan yung countries where we deploy our kumbaga citizen, our domestic helpers. Ano ba ang meron dun sa batas na yun? If you look at the 4 Middle Eastern country ngayon, kasi we had a study there, Kingdom of Saudi Arabia, Qatar, UAE, and Kuwait. Okay? Lahat ng bansa na yan, they don't consider domestic helper as a worker. So, kumbaga, walang protection sila doon. Sa ngayon daw ay nasa proseso pa rin ng POEA na negosasyon sa bawat bansa para sa mas malinaw na karapatan ng mga OFW. So sa ngayon, nasa level tayo ng, in some countries, nakikipag-negotiate pa tayo nung pangkalahatan na agreement. Sa ibang bansa, pumapasok na tayo sa mga detalye. Meron tayong bagong batas 2 years ago na naglalayong bigyan ng insurance coverage ang mga OFWs sa siyam na posibleng contingencies na mangyari sa kanila katulad ng life insurance, accident insurance, liability insurance. So sa tingin ko, isang kasagutan yung insurance sa mga problema ng OFWs. Nakakapanlumong isipin ng mga kagaya ni Nanay Wilma hindi na inabot ang mga bagong patakaran na dapat sana'y matagal na nagsilbing proteksyon at sandalan ng mga OFW. Kaya naman sa kabila ng pangakong hatid ng kabuhayan sa ibang bansa,
mananatili na lang daw si Nanay Wilma sa sariling bayan.